Wala ngang trabaho si daddy nung araw na 'to, mga mamis, kaya naman sabi ko maghiwalay na lang kami kung ganyan na wala rin pala siyang trabaho. Hindi, charot lang. Hindi, day off talaga ni daddy nung araw na 'to, mga mamis, kaya naman nag-aya siya na magpunta nga kami dito sa may Kai Mall at ubusin daw namin yung natitira niyang pera. Dahil day off ni daddy, mga mamis, nag-request ulit siya ng gusto niyang ulam nung araw na to. At syempre, gusto ko rin naman tong request niya. Kaya sabi ko, tara bumili na nga tayo ng mga ingredients na kailangan natin. Bale, ang request pala ni daddy, mga mamis, ay chicken sisig. Kaya naman nagpunta na nga kami dito sa Robinson, mga mamis, at para nga bumili ng mga kailanganin namin para sa chicken sisig. Bumili lang pala ako ng kalahating kilong chicken breast at bumili na rin kami ng Maggi seasoning, tapos mayonnaise at saka ng Reno. Tapos kumuha na rin ako ng alcohol kasi wala na akong alcohol. Tapos bumili na rin kami ng cotton buds ni daddy. Dapat nga ibibili pa kami ng itlog, mga mamis. Kaya lang pagpunta namin dito, kung saan nakalagay yung mga itlog, wala yung brand na binibili namin. Ayun lang naman yung mga binili namin, mga mamis. Tapos umuwi na nga kami ni daddy. Pero bago nga kami umuwi, dumaan muna kami sa tindahan kasi bumili kami ng bigas dahil wala na kaming bigas. At doon na rin kami bumili sa tindahan ng itlog. Tapos merong bilihan doon ng mga gulay. Bumili kami ng kamatis, ay mali, sibuyas, kalamansi, at saka ng siling green. Tapos pag uwi nga namin dito sa bahay, ito nga tagsimula na ako magtakal ng bigas. Medyo dinamihan ko yung saing ko nung araw na to kasi nga wala pasok si daddy. Talaga naman kahit gabi at kahating gabi kumakain si daddy ng kanin basta mayroong ulam. Meron naman kaming mga gulay na stock sa rep, mga mamis, pero ang wala talaga sa rep ko lagi ay yung siling green pati yung sibuyas na puti kasi nga napakadalang at sobra-sobra talagang dalang kung gumamit ng mga ganyan, kaya hindi talaga ako bibili niyan tuwing namamalengke kami. Pati pala yung kalamansi, mga mamis, hindi talaga ako masyadong bibili niyan pag namamalengke kami. Basta alam ko yung mga gulay na hindi ko masyadong ginagamit sa pagluluto, hindi talaga ako bibili para nga hindi siya masira. Kasi nga minsan kahit nasa rep naman yan, basta matagal mong hindi gamitin, masisira at masisira pa din. Sa chicken naman, mga mamis, wala talaga kaming stock na meat sa rep, kaya kailangan pa namin bumili sa labas. So anyway, mga mamis, habang nakasala nga yung sinaing ko, tinimplahan ko na yung chicken breast ng asin, paminta, tsaka paprika. Tapos binabad ko lang muna yun, at habang binababad ko or minamarinate ko ngayon, nagprito muna ako dito ng 3 itlog. Nakasanayan ko na kasi talaga, mga mamis, na kapag may sisig, papartneran ng pritong itlog. Kaya pag magsisisig kami, chicken sisig or di naman kaya bangus sisig, talaga nagpiprito ako ng itlog. Pagkatapos kong iprito yung mga itlog, pinrito ko na nga din yung mga chicken breast na minarinate ko. At habang piniprito ko yung mga chicken breast, ito nga sinimulan ko naman ng hiwain yung kamatis, ito na naman sa kamatis, yung kalamansi, yung sibuyas na puti at saka yung sili. At habang naghihiwa nga ako dito ng mga oras na to, mga mamis, bigla akong naalala na nakalimutan namin ni dading bumili ng butter kasi kapag nagsisisig talaga ako, gusto ko talaga merong butter o ginigisa talaga siya sa butter. At dahil nga walang butter, mga mamis, hayaan na lang natin. Bali, ang ginawa ko na lang pagkatapos kong iprito lahat ng chicken breast, pinrito ko na or ginisa ko naman itong white onion at saka yung sili. Gusto ko kasi, mga mamis, lumalabas talaga yung aroma nung sili at saka nung white onion, kaya gusto ko talaga may butter. Tsaka yung chicken breast, mga mamis, or yung gagawin na pang sisig, masarap din talaga muna nagirigisa siya kahit pa paano sa butter bago nga lagyan ng timpla. So anyway, mga mamis, tapos ko na gisahin yung sili at saka yung white onion. Bali, ang sunod ko naman ay magtitimpla na nga ako. Alam niyo, mga mami, si daddy talaga, tuwing meron siyang gustong ulam or i-request siya, lalo na nga kapag day off niya, lagi niyang unang tinatanong kung magastos daw ba yung gusto niyang ulam. Kasi nga, madalas nag-aalala siya na baka pag bumili kami ng ulam na gusto niya, wala nang matira sa binigay niya sa akin pang gastos, wala na akong pang ipon or pang tabi. Kapag ganyan naman, mga mamis, na may mga gustong ulam si daddy, pinagbibigyan ko naman, lalong na't madalang naman din talaga si dadding makapag day off at mag-request ng ulam. Kasi nga, lagi naman din talaga niyang iniisip kung pwede ba sa akin yung ulam or kung pwede ba sa akin yung pagkain. Kaya ako sakali man na maggastos sa ingredients, yung ulam na gusto ni daddy or yung ulam na request niya, okay lang naman sa akin kasi nga pwede naman akong bumawi ng ipon or itatabi na pera sa ibang araw, lalong-lalo na nga kapag meron kami natirang ulam. Natapos na nga ako mag-prepare ng ulam namin, mga mamis, and feeling ko talaga may kulang dahil hindi ko siya naigisa sa butter, pero okay lang kasi nung tinikman ko, masarap pa din naman. Ito nga nagsimula na akong mag-prepare dito sa lamesa para nga sabay-sabay na kaming makakain. And fast forward na tayo, mga mamis, hindi na ako nag-continue sa pag-video habang kumakain kami. Bandang hapon na nga nung mga oras na to at nakaligo na ako, hindi lang halata. Pagkatapos ko nga maligo, nagpahinga muna ako at nagmumuni-muni. Habang nagmumuni-muni ako, bigla ko naalala na ilabas nga isa-isa itong mga drawer ni Athena at ayusin nga itong mga damit niya. Tapos magtatanggal or magbabawas na rin ako ng mga damit at gamit na hindi niya na nga ginagamit or hindi na kasya sa kanya or hindi niya na kailangan. Bali, inon ako nga itong unang drawer ni Athena, mga mamis, kung saan nilalagay ko yung mga pambahay niya, pati na rin yung mga terno pantulog niya. Okay naman si Athena, mga mamis, sa mga pambahay niya. Talagang medyo masasabi ko naman na madami din. Hindi
sobrang dami, yung sakto lang talaga na halos 1 buwan, 2 buwan meron siyang pang araw-araw na palit. Pero kung napapansin niyo, laging yung mga terno pajama lang talaga niya yung sinusuot niya pag andito siya sa bahay. Sinunod ko namang mga drawer mga mamis yung mga shorts niya, pero dahil hindi nga mahilig mag-shorts si Athena, yung mga bago niyang shorts na pinagbibili ko sa kanya nung mga 3 years ago, 2 years ago, at yung mga nakaraang taon na hindi niya nasusuot, pero nilagay ko pa din doon kasi baka sakali kapag nagdalaga siya gusto niya nang suotin. Tapos sinunod ko naman na drawer yung mga pang-alis niya or yung mga ginagamit niya kapag may event siyang pupuntahan, na mga damit na pinagbibili ko sa Shein na isang beses niya lang sinuot, tapos binabalik ko ulit sa plastic ng Shein at tinatabi ko kasi baka sakaling merong manghiram or merong manghingi, may maibibigay ako, lalong-lalo na nga kapag mga medyo simpleng event lang. Actually mga mamis, nakita nyo na yung mga damit na Shein na yun na nasa plastic. Yun yung mga ginagamit niya tuwing Christmas party, simula nung grade 3 siya, tapos bibili ulit ng grade 4, grade 5, grade 6. Yun yung mga mamis na binabalik ko lang sa plastic kasi nga sabi ko sa inyo, maingat talaga ako sa mga gamit ni Athena. Yung sinuot niyang dress nung umatin kami ng kasal, yung sinuot niyang dress nung umatin kami ng graduation niya, pati yung mga suot niya nung meron silang performance sa school nung December, tinabi ko lang ulit, nilagay ko lang ulit sa plastic kasi nga sayang naman isang beses lang nasuot ni Athena para kung sakali nga na kailanganin niya ulit or may mga kailangan siyang suotin doon, makakapili siya doon at hindi na namin kailangan ulit bumili. Nung natapos ko naman ayusin yung damitan ni Athena, pilansya ko yung uniform niya kasi nga kinabukasan kailangan niya na magpalit ng uniform. Tapos sinampay ko na itong mga pinaikot ko sa washing na mga jacket niya, mga cardigans ko, pati na rin yung mga polo ni Daddy. Nung natapos naman ako magsampay mga mamis, magpapalit naman na ako ng kortina dito sa may kusina para malabhan ko na rin tong isa at makapagpalit ulit after 2 weeks. Sa mga nagtatanong mga mamis kung saan ko nabili yung kortina ko, pati na rin yung pinagsusuksukan ko ng kortina, ilalagay ko na lang yung link dyan sa comment section, kayo na lang bahalang maghanap. Yung sabitan ko ng kortina na yun mga mamis or yung pinagsusuksukan ko ng kortina ko sa may kusina, mahaba yun mga mamis, kaya kahit gaano kahaba yung lababo nyo, okay lang kasi na-adjust naman yun. At bago nga ako magpahinga mga mamis, ay inayos ko muna yung mga lagayin ko ng stocks dito. Nilagay ko muna yung mga wipes doon sa loob ng cabinet.